Bumili kami ng pollard. Sinakay namin sa TMX ni Janjan. Dito yung sa akin, grower kalahating sako at saka integra kalahating sako. Nandun sa bahay yung isang kalahati at saka isang sako na darak ng palay. Gagawin namin ngayon ay pagpapatuloy yung pagbabakod. Sana hindi umulan. Malaki yung ating pinakagito, pasok yung motor. Hindi na hulog, Brad? Pero yung langit parang uulan na naman. Yung nalagyan pala ng bakod yung harapan. Ngayon ipagpapatuloy natin. Ituloy na namin. Medyo natingga dahil nabisi tayo. Ayan, dito na kami. Nagbabadya na naman, parang ulan. Malamig na ang hangin. Ano, Brad? Doon sa dulo. Malapit na. Malapit ng umulan. Grabe. Ambon na naman. Nawawala naman yung ambon, Brad, no? Pag umuulan. Umuulan eh. Dalawa na lang. Sa harap, medyo mababa ng konti. Pero sa bawat gilid, mas mataas. Yung aming nahiwa kasi, nagkamali ho kami. Akala namin 4 na piraso ng kawayan. 3 lang pala. Kaya, yun na po yung aming na-decision na ganyan lang siya kababa. Pero once na lumipad yung manok papunta sa loob, dadagdagan pa namin yan. Pero may isang tupper yan, isang buong kawayan nasa pinakataas. Ang taas na, Brad. Mataas na? Mataas na? Para sa akin, bumaba lang ako eh. Parang sakto na ata yan, Brad. Tingiti na lang sa iba. Panalo na. Ano, hindi na? Kasi na siguro yan. Okay na yan. Ayos. Para malinis. Paano to?
Tapos, sakto lang, umuulan na naman. Dito sa kabila. Ito yung mga pasalubong natin sa ating mga alaga. Dami oh, na-overripe. Hop, huwag mong gas-gas oh. Dito. Ah, agat. Parati mo. Ikaw, tikim. Yan, inanahan ka tuloy. Yung ulan parang dahan-dahan lang oh. Ambon na, hindi pa ulan, ambon pa lang. Sana kaya yung iba? Yung galay. Yung isa, wala dito oh. Yun, parating na. Parating na. Takbo. Takbo, dali. Bibigyan. Yung aking 3 sisi na native, malalaki na. Tatalas-tas lang yun, mamaya na naman. Marami pa ako doon. Oh, tapos na yung pangatlo. Kanina nandun tayo. Pinatay lang natin sandali ang camera. Ayan, tapos agad. Total naman. Dito sa side na ito, kalahati. Ito na lang yung kulang. Tapos. Anong magandang tirada, Brad? Saan yung ulo? Diyan or dito? Dito na lang. Diyan na lang, para lampas dito. Okay. Sige nga. Dito na kami sa pinakadulo. Bakang Brad. Pinakababa. Panalo. Ang trabaho kahit medyo mahirap, marami pag sinisimulan, may katapusan din. Umuulan na naman. Palakas ng palakas yung patak.
Siguro mag-aalas 3 pa lang. Pero tingnan nyo yung langit, parang 6:30 na. Madilim na. Bulan na. Last na. Ayun bro, di handa mo. Ayun mo. Balik ko rin yung isa. Para last na. Lahat ng trabaho ay natatapos basta't may sipag at syaga, tapos partneran mo yung mga plano, kailangan planado. Minsan nga kahit walang plano nangyayari. Marami. Wala naman. Yun pa yung madalas nangyayari, walang plano. Pag may plano minsan hindi nangyayari na. Parang outing lang. Puro plano lang, Puro plano lang. hindi nagkakatotoo. Hindi natutuloy. Buti kayo ulan, palaging natutuloy. Ayan. Last na ito. Ayun, 50% ng ating bakod tapos na. Gusto ko na talaga itong matapos kasi gusto ko makapagtanim ng mga gulay. Lahat ng ating gagamitin dito tayo kukuha sa ating mga tanim para hindi na tayo bibili, para hindi tayo maapektuhan ng pagtaas ng bilihin sa gulay na Grabe, ang lakas ng ulan. Magandang umaga mga kaparboys. Kahapon, hindi tayo natapos makapagbakod dahil lumakas yung ulan. Dito, umaga na naman. Panibagong araw. Trabaho na naman. Ito muna yung ating pakain. Magandang takbuhan. Dahil yung kalahati ito kahapon na ibigay ko na. Brad na off dito sa Triangle House. Kaya si Brad dito magpapakulo sa ating pinaka-kusina. Napakaganda ng sikat ng araw. Siguradong tirik ang araw mamaya. Mainit. Kaya umaga ako pumunta dito para makapagtanim ng papaya. Gusto kong maitanim yan lahat. Kasi mamayang hapon, pagpapatuloy namin yung paglalagay ng bakod. Kalahati na lang, tapos na yan. Yung ating mga alaga, hindi na yan makakapasok dyan sa ating triangle house. Kasama yung ating alagang aso.
Yung alagang aso, maglalagay tayo ng bahay-bahayan nila dito sa gilid para malinis yung loob ng ating triangle house. Wala nang ipot. At makapagtanim na rin tayo ng mga halaman at gulay sa loob. Kasama dito yung Pollard at saka Integra 2000. Kulang pa ng tubig. Yung ating Peking duck, mas gusto nila yung medyo masabaw. Malakas silang kumain, parang hinihigop lang. Maaga pa lang, busog na yung ating mga native na manok. Dahil kung hindi busog yan, sigurado parang ligwan yan dito sa atin. Pero itong heritage chicken na lalaki, walang kabusugan yan. Okay, pwede na ipakain. Yan, konti-konti lang yung sa kanila. Ito yung maganda na pang egg production, malakas mangitlog. Ito yung titra. Tatlo ito, namatay yung dalawa, sayang. Maganda ito pang brown egg. Busy yung ating mga alaga. Yung mga uwak, hinahabol ng gitgit. Araw-araw yan may uwak dito, paikot-ikot. Siguro dito banda, mayroong pugad ng uwak. Araw-araw yan, napakarami nila. Kape tayo mga kapanmars. Pinagmamasdan ko yung uwak dahil merong sisiw na uwak kaso malakas nang lumipad. Marami yung mga inahin na umiikot-ikot. Maganda yan na alaga, maingay. Saka na train. Tatapos ko lang magpakain ng ating mga alaga. Ang kasunod dito, pagkatapos ng kape, yung ating papaya. Tapos na yan, sigurado. Ngayon ay nasa 6:30 pa lang in the morning.
by 9 o'clock. Tatapusin ko yan. Pagtatanim. Mga 30 piraso na lang or 50 ba? Mga ganon. Habang nagkakape tayo, meron tayong isang comment na patulan natin ng konti. Ito yung comment ni Bilatan. Ayan. Pangalan pa lang, parang malaswa eh. Bilatan. Bilat. Marakang bilat. Sabi niya, nagkandamatay mga alaga niya kasi siya naman ang may gawa. Yan. Sabi sa akin ng katulong niya dati, tinatamad na daw siya sa mini farm niya kaya siya na mismo ang pumapatay sa mga alaga niya. At kunwari aswang daw pumapatay sa mga alaga niya. Gumawa na siya ng bagong YouTube channel para sa flower shop niya kasi iiwan na daw niya ang mini farm vlog niya kasi tinatamad na daw sa farming kasi wala siyang alam. So to clarify lang, Bilatan, iwan ko kung ito yung totoo mong mukha, pero kung ito yung totoo mong mukha talagang bilat ang mukha nito eh, burag bilat. Napapahigop ako ng kape sa comment mo. So isa kang malaking marites. So kung ikaw ay magmamarites, dapat hindi ka one-sided. Dapat dalawang panig pinakikinggan mo. Kung mayroong nagkwento sa'yo ng ganyan, kwento niya yan eh. Lahat ng kagandahan sa kanya yon. Lahat ng kapangitan sa akin yon. Diba? Kung may nagkwento man sa'yo, siguro yung isa kong trabahante na napakatamad. Which is yung, hindi ko napapangalanan. Basta yung trabahante ko na napakatamad. Yung pangalawa kong naging trabahante is nakita nyo naman, mayroon kaming YouTube channel na nag-upload kami ng video. Nagpasalamat pa nga siya sa kanyang pagpunta dito. So ayun, isa lang yon. So kung naniniwala ka sa kwento-kwento, nandyan yan sa'yo. Pero bago ka magsalita ng ganyan, tanungin mo muna kung tama ba or pinagtatanggol niya lang yung kanyang sarili. Diba? So, mabuhay ka. Yun lang ang aking reply sa iyo. God bless. Hindi po ako masyadong pumapatol sa mga ganito, pero sumusobra na eh. Minsan nga mga comment pinupusuan ko kasi halos pala akong panahon mag-reply sa comment dahil sobrang busy kong tao. Marami yung nagko-comment nagagandahan, mayroon naman mga basher, pero sabi nga ng iba, hayaan mo yung bashers dahil sila, alam nyo na, sila yung alam nyo na yun. Wala na itong itlog, patingin nga ng itlog, ayos na oh. Hindi ko naman na tinahi, inisprehan ko lang ng quick heal. Silang dalawa, ako lang nagkapon. Ayos ba? Tataba na ito. Hindi na ayos. Ipaglaro. Sayang, namatay yung isa. 3 sana ito. Pag nilalambing ko yung isa, lumalapit yung isa. Nagsisilos din. Bantayan yung ating mga alaga, ha? Ang hirap nito kung kayo lang ang bumabanat sa ating mga alaga. Tingin nga. Dumihan nyo, ha? Good girl. Bilisan mo, marami pang nakapila. Dahon ng bilanghoy. Pagkatapos nating pakainin, binibigyan ko sila ng mga dahon-dahon. Ito yung mabilis natin nakukuha ngayon, dahon ng bilanghoy dahil
Meron naman tayong tanim dito sa gilid ng kulungan. Dito muna kayo, yan muna dahil ibigyan ko pa yung ating pabo. Ako lang sila. 6 na piraso ho yan. Diyan lang muna yan hanggat umabot ng 2 months to 3 months para masanay dito. Mahihain pa yung ating mga alaga. Medyo mailap pa ng konti. Pasilip nga mga kaparmers kung mayroon ng sisiw. Wala pa. Umalis yung inahin natin. Yan po yung nilimliman. Pero isa kahapon, tumalon. Siguro yun yung nauna na itlog na nilimliman. Hindi sabay-sabay kasi mayroong isa galing dun sa una, hindi nabiyak. Ito, tuloy yung tatanim natin ng papaya para maitanim na lahat. Nakakarami na. Mga 17 na siguro na butas. Kasi kaya nga binilan ko 15. Itong dalawa, pang 17. So ayun, break time muna habang nagtatrabaho. Break time habang nagtatrabaho. So shout out sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang nagpapagana sa akin. Ang iyong mga matatamis na mga comment. Kayo ang nagpapagana sa aking trabaho. Kaya nananatili akong masipag at dumidiskarte. Noong nakaraan na video, marami tayong basher. Gusto niyo basahin ko? Pero wag na. Dahil parang ayaw kong pumatol sa basher, pero ito, dahil marami yung nagbash. Dahil daw yung iba alam ko, mga kilala ko. Meron na isa doon, sabi niya tinatamad na daw ako mag farm. Gumawa daw ako ng isa pang YouTube channel para sa aking flower shop. So clarify lang natin ha. At sa aking mga basher, ayun, kung kayo ay mangbabash, tatagan nyo ang loob nyo. Siguraduhin nyo hindi kayo masasaktan once mayroong isang ka-farmers mag-reply nang hindi rin maganda sa iyong comment. Dahil ang iyong comment ay hindi maganda. Kasi basher ka nga. Hindi ka naman basher pag maganda ang comment mo. So maraming salamat sa ating mga basher. Alam ko yung iba, kilala tayo. Nagpapanggap lang. Kung sino pa yung nakakakilala sa atin ay sila pa yung malakas mangbash. Ayaw magpalamang. So, what if gayahin nyo yung aking sipag? Pero parang hindi nyo kaya eh. Yung aking pagsisipag ay talagang taos puso. Pang 17 na butas. Pahinga muna tayo. So, shout out nga pala sa ating mga basher. Para sa inyo, ang break time na ito. Tulad ng aking sinabi, tatagan mo ang iyong loob sa pagbabas sa akin dahil wala kayong makukuha sa akin. Hindi nyo ako mapapahina, hindi nyo ako masisiraan. Hindi ako ihinto sa aking ginagawa. Akala nyo, ibabas nyo ako para bang sisiraan nyo ako. Meron pang isa, talagang hindi pa siya nagkukontento. Wala kasing pumapansin sa kanyang comment. Dahil ang kanyang comment ay para bang gusto niya akong siraan. Walang pumapansin. Merong isang nag-comment, sabi niya, nakaka-inspire naman, ang ganda ng ginagawa mo. Ang diskarte mo ay napakaganda.
talagang nag-comment pa siya doon. Hindi sumasagot. Nag-comment pa siya doon, nag-reply doon sa magandang comment. So gusto niya talagang magpapansin at siraan ako. Ito lang ang aking message sa inyo sa aking mga basher. Hindi niyo ako kayang siraan. Siraan niyo man ako, mayroong mga ilan-ilan ay naniniwala. Siyempre, kwento nyo yan at hindi pareho ang tao. Mayroon naniniwala at sa mga taong mabubuti ang loob, hindi po naniniwala sa mga ganyan. Instead, sumasama ang tingin sa iyo. So ayun, sabi ko sa iyo, tatagan mo ang loob mo, baka may mag-reply, sumama ang loob. Dahil ako hindi po ako matitinag. Ang sabi ay, hindi na daw ako ginaganahan kaya ako gumawa ng another YouTube channel. So, ayan mga kaparmers, mayroon pala akong isang YouTube channel. Ang pangalan ay Florian and Bubbles. So, yan po ay pangalan ko, pangalan ng asawa ko. Kaya nga yung pangalan ng flower shop ay Flowers and Bubbles. Kasi ang pangalan ko ay Florian, ang pangalan ng aking asawa ay Bubbles. So yung YouTube channel na yun, matagal ko nang ginawa. Makikita nyo naman sa ating mga upload noong nandoon pa ako sa Qatar. Noong gumagawa pa ako ng mga dambuhalang buffet. So yung isang YouTube channel ko, hindi yan bago. Kung baga binubuhay ko lang ngayon. Kung mayroon tayong mga video na mga usapan, kwentuhan na hindi nakikita dito, maaari nyo makita sa Florian and Bubbles. Klaro po yan. Hindi po yan ginawa para sa aking flower shop. Matagal ko na yan ginawa nung nasa abroad pa ako. At itong ating YouTube channel, ginawa ko pa yan habang ako ay nasa abroad. Kasi gusto ko yung aking mga gagawin dito sa farm, katulad ng aking mga pinapanood sa una, sila Dexter's World, Agri sa Agri, JG Bellacorta, sila yung mga inspirasyon ko. Mga ka-farmers natin na nagpagana sa akin bumalik dito sa farm. Kaya sabi ko sa sarili ko, what if gumawa ako ng YouTube channel at i-share ko yung aking mga experience. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ako. Kung ano yung aking pagkakamali, may iwasan nyo. Kung ano yung aking magandang idea, hindi nyo man gayahin, at least nagkaroon kayo ng idea. Hindi ibig sabihin pinapakita ko dito sa ating YouTube channel ay kailangan yung gayahin. Magkaroon lang tayo ng idea. Kaya nga ang pangalan, Ka-Farmers Idea. So, kung mayroon tayong mga pagkakamali, ayun po ay sana ay maiwasan kung kayo na ang pumasok sa mini farm. Maging open po ang ating isipan at maging malambot ang ating puso. Hindi puro galit sa mundo ang iyong nararamdaman. So ayan, to clarify, hindi niyo po ako kayang pahinain, siraan, dahil yung aking ginagawa nanggagaling sa puso. Tuloy ang trabaho. Kaya sa ating mga ka-farmers na nagko-comment ng napakaganda at nakakaantig, maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay. Kami po ng aking pamilya ay nagpapasalamat sa inyo. Sa ating mga viewers, na mga, alam ko maraming silent viewer, nanonood lang, nagmamasid. Maraming salamat po sa inyo. Doon sa ating mga nagko-comment sa ating mga video na talagang gusto akong siraan. Alam ko yung iba kilala tayo. Yung iba naman, hindi tayo kilala, talagang basher lang. Talagang yan lang talaga yung kanyang puso. Yung kanyang nakikita ay puro lang kasamaan. Hindi niya nakikita yung kagandahan. Medyo malaki na yung ating seedling. Sobra isang dangkal. Mga ka-farmers, ito yung aking itatanong sa inyo sa mga nakakaalam dyan. Sa unang paglalagay ng fertilizer, ano yung maganda? Kasi gusto ko, sa una maglalagay ako ng fertilizer, tapos pangalawa and so on, organic na.
para medyo makabuelo muna yung pagtubo ng ating papaya. Kaya ganito yung style sa pagtatanim ng ating papaya, medyo malalim ng konti para matibay yung kanyang puno, para medyo nakabaon siya. Kasi once na nakaangat lang yung ugat nasa ibabaw, pagdating ng bagyo, palaging umuulan, mahina ang pundasyon at maaaring bumagsak ang ating papaya. Kung gagawa naman tayo ng plat, matagal na proseso, na trabaho, malaki ang gagastusin. Kaya ang ginawa ko, nagbutas ako ng mga malapit sa 2 dangkal. Kita nyo, halos kapantay lang ng lupa yung kanyang dahon. Tutubo naman agad yan. So yan lang po yung aking tanong sa inyo. Ano ba yung magandang fertilizer? At ilang month ba namumunga yung papaya? Pinaka number 1 talaga dito na gusto kong mangyari. Itong papaya natin ay favorite ito ng ating mga alaga. Gustong gusto ito bilang isang organic na pagkain ng ating mga native na manok, heritage chicken, pati na rin sa ating pabo. Mapadahon man, bunga at katawan, gamit na gamit. At siguro sa dami ng papaya na ating itinanim, siguro naman makakapagbenta tayo. Anong oras na mga kaparmers? Medyo nakaramdam na ako ng gutom dahil pagdating ko dito, wala pa akong umagahan. Dito na ako nagkape sa Triangle House. Alas 5:30 pa lang, umalis na ako sa bahay. Nabutan ko pa dito si Janjan. 8:56 mga kaparmers. Tama na. Siguro mga nasa 40 plus yung aking natanim na papaya. Bukas naman, akala ko maliit lang yung nandun na seedling. Marami pa pala. Siguro yung ating puno na itanim kasama nung mga nakaraan araw is nasa around 70 plus na mga kaparmers. Minsan kasi busy tayo, hindi na napagtanim. Ngayon medyo mahaba-haba yung oras sa pagtatanim. Siguro mga halos 2 oras ako nagtanim. Matagal kasi ng konti kasi yung aking butas medyo malalim. Ang purpose ko doon ay maging matibay, kumapit sa lupa ng maayos. Hindi pa ako 100% sure kung tama ba yung aking diskarte. Pero as long as alagaan natin at kargahan natin ng abono, bibili tayo ng synthetic na abono, yung pinakauna. Ano ba yung maganda ng abono? Panimula. At kasunod nun ay magpa-follow up tayo ng organic fertilizer. So ito pa yung sobra. Ayan, magpapa-snack tayo sa ating mga alaga. Dahil ubos na yung saging nila dito sa heritage chicken. Doon naman sa ating mga native pigs. At tumibigay ng dahon dito sa ating alagang pabo para meron silang matutuka. Ubos na yung dahon ng bilanghoy. Ito yung saging na kakol, oh. Maya mag-refill tayo. Walang natira, puro na lang balat. Meron tayo ibibigay sa kanila yung kusgo. May itlog ka? Ito kung tawagin ay pusgo. Ito ang anay sa taas ng kahoy. Yung kulay ng anay, oh, puting-puti. Pwede ito ipakain sa ating mga sisiw, mga manok, lalo na sa mga hito at tilapia. Dami, oh, silaglagan.
Grabe mga ka-farmer. Dami. Ayan o. Yung mga lumalakad na maliit na anay. Galing ako dun sa gilid, nakita ko itong anay. Nagtanim ako ng mga reject na seedling. Yung mga reject na seedling, tinanim ko paikot doon sa lupa. Yung ating pinakabakod na saging na saba, mayroong isang dipa na pagitan. Sa bawat gitna ay tinaniman ko. Sayang. Dahil pagdating ng tamang panahon, ma-harvest natin yung dahon niyan, pati yung bunga. Pagkain din sa ating mga alaga. Kasi patagal ng patagal, dadami itong ating alaga, dapat meron tayong sapat na pagkain. Ayan po, iwan ko lang kung nakikita nyo sa camera. Yan yan yung tinutukan nila. Hanggang ito, sinara ka sa gabal. Tapos natin sa labas. Ayan o, marami. Umagapang. Tukain ang tutukain nila yan. Ito yung ating mga native na sisiw. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung isa namatay. Nalunod. Diyan sa liguan ng Peking duck. Napasok yung isa, nalunod. Sayang, pero ayos lang. Ganun talaga yung pag-aalaga. Mayroon nabubuhay, may namamatay. Buti hindi sila tinutukan ng mga heritage chicken. Mababait naman to. Pero yung ating mga native sa labas, yun yung matapang. Ito yung isang buwig para sa ating mga native pigs. Pag naubos yung ating stock, mag-re-restock naman tayo, harvest na naman. Snack.
Iwan ko muna yung ating mga alaga. So tapos na tayo magpa-snack. Uwi muna sa bahay para makakain. Relax muna. Silip sa flower shop. Then mamaya continue sa pagbabakod. 100% basta hindi umulan mamaya. Tapos sa pagbabakod yung aming triangle house. Yan o. Naka-ready na yung ating mga ipapako. Ayan na yung tapos. Mula dito hanggang dito. So paano mga kaparmers? Kung muna ay magpapahinga. Break time muna. So pansamantala muna tayo magpapaalam at shout out sa ating mga kaparmers. Nandito ka man sa Pilipinas o nasa labas ng bansa. Ingat kayo lagi. God bless po sa inyo. At lalo na sa inyong mga mahal sa buhay.